namin Diyos. Salamat po na marami sa iyo. Hanggang ngayon, buhay kami, Ama. Malinaw ang isip. Bukas ang aming puso sa patuloy naming mga paglilingkod at pagsisilbi sa iyong banal na harapan. Ang ganitong pagkakataon na nagsasagawa kami ng pakikipagtipan sa iyo. Masasabi namin sa aming mga sarili, ito ang tanging sandali na payapa ang aming buhay. Pagkatapos ng ganitong mga pagtitipon, maraming panganib, maraming kapighatian, maraming kalungkutan, punong-puno ng pagsubok. Ang pakisuyo namin sa pagkakataong ito, Ama namin Diyos, huwag mo kaming iiwan ng paningin mo. Samahan mo saan man kami magtungo, Ama namin Diyos. Yakapin mo kami ng mahigpit. Kung sakali, Ama namin Diyos, malalagay kami sa panganib. Hindi naman kami tumututo lang, pakisuyo lang namin sa iyo, Ama. Matapos ang aming buhay, may kabuluhan kami sa iyo. Napagsilbihan ka namin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Kailangan namin ng lakas sa pagkakataong ito, Ama. Muli kang gumamit ng kasangkapan para bigyan kami ng paalala sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Puspusin mo ng karunungan at kapangyarihan ang lingkod mong mangunguna. Mabusog at mapalakas ang aming pananampalataya. Makapagpatuloy kami anuman ang mangyari sa aming paninindigan sa iyo. Magpapatuloy kami sa paglilingkod hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Basbasan mo ang aming puso, ang aming kaluluwa. Buksan mo ang aming isip. Lahat ng mga katotohanang ipararating sa amin, maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Buo ang aming pananampalataya. Nagpatawad ka rin po sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Kasama ka ng mga hinirang mo. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ang lahat ng ito, Ama, sa pamamagitan po ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, una po sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. At muli tayong pinagkalooban ng pagkakataon na hindi lamang taglayin pa ang ating buhay at lakas, kundi higit sa lahat, taglayin ang pananampalatayang galing sa Kanya. Nasa mga ganitong pagkakataon, gagamitin natin ito upang sa ganon ay makinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos, umawit ng mga pagpupuri sa Kanya, dumalangin at maglingkod sa Kanya na siyang karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kung sasalaminin natin mga kapatid ang kalagayan ng mundo ngayon, masasabi natin na natutupad ang mga nakasulat sa Biblia na ito ay panahon na punong-puno ng kaguluhan, kadiliman, kaligaligan at bagabag.
Ang totoo, kapag titingnan natin ang sanlibutan ngayon, makikita natin ito ay larawan ng kaguluhan at kasamaan. At ang dati-rati na lugar, kanlungan ng kapayapaan na walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo, ngayon ay naging pugad na rin ng mga kawatan. Masakit mang marinig, masakit mang aminin, naging pugad ito ng katiwalian. Naging sentro na ang pagnenegosyo, naging sentro na ang mga bagay na panlupa. Ano pa't hindi na maramdaman ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat iniwan niya dahil nakita ng Panginoon Diyos na hindi na nito taglay ang mga katangian ng iglesia na inilarawan ng Biblia na magiging karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya sa panahon pa lamang ng mga apostol, sa panahong Kristiyano, meron ng ipinayo si Apostol Pablo. At kung paanong meron siyang ipinayo, meron na rin siyang naging babala sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. At ang panganib, kapag hindi sinunod ang pagpapayong ito. Pakinggan po ninyo at dito kami magpapasimulang bumasa sa Hebreo, sa talatang 2:1, ito sa Magandang Balita Biblia. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Tandaan po natin, mga mahal na kapatid, na nagsasalita po ay si Apostol Pablo, isa sa mga namahala sa iglesia sa panahon ng mga apostol. At kung paanong binabanggit po na sa panahon noon, meron ng tagubilin na manghawak na mabuti sa mga narinig. Kaya kung paanong noon, dapat na manghawak sa mga narinig, panghawakan mabuti, di lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya ang tagubilin sa talatang ating binasa, lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin. Ngayon, ano po ang babala? Kapag hindi pinanghawakang mabuti, ano bang dahilan at kinakailangan panghawakang mabuti ang mga narinig? Ang sabi po sa atin, upang hindi tayo maligaw. Kaya ang kausap po dito, ni Apostol Pablo, mga unang lingkod ng ating Panginoon Diyos, na kabilang sa kanyang bayan, may pangako sa pagtatamo ng kaligtasan, nakahanay doon sa kaligtasang ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya tinagubilinan sila, panghawakang mabuti ang mga narinig, upang huwag anya maligaw ang sinuman. Sa mga katuwid, doon pa lamang sa hanay ng mga taong maliligtas, merong nanganganib na mahiwalay. Merong nanganganib na mailigaw. Ang alam po natin, mga mahal na kapatid, ang narinig na dapat panghawakan, mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ito ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang itinuro ng mga apostol. Subalit alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, wala na. Maging ang mga apostol na pag pinag-iwanan ng ating Panginoong Jesucristo, nangamatay na sila. Kaya sa panahong Kristiyano, partikular sa panahon natin ngayon, na kung tawagin ay mga wakas ng lupa, kanino ngayon tayo makikinig? Alin ang mga napakinggan natin na dapat nating lalong panghawakan? Sa panahon kung tawagin ng mga wakas ng lupa, sino ang dapat pakinggan? Sino ang itinalaga ng ating Panginoon Diyos na pinagtiwalaan niya ng kanyang mga salita na dapat marinig para sa ganun ay makatiyak ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo ang hula na nakasulat dito sa Isaias 41:9 hanggang 10. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay
ng aking katwiran. Sa marami na po nating pag-aaral, mga kapatid, sa panahon pa lang ng pagdodoktrina, sa panahon ng mga pagsamba, alam na natin na ang kulang ito ay tumutukoy sa pasugo ng ating Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito, sa panahon natin. At ang kinatuparan niyan, walang iba kundi ang kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya bagamat pinagpahinga na ang mga apostol, na pinagtiwala ang mga aral ng mga salita ng Panginoon Diyos, na natiling dalisay ang mga aral sa pamamagitan ng piniling lingkod ng ating Panginoon Diyos, na hinirang niya para sa panahon natin ipangaral ang mga dalisay na salita ng ating Panginoon Diyos. Nananatili ang tagubilin. Dapat lalong panghawakan mabuti ang narinig natin upang huwag tayong mailigaw. Kaya dito natin matitiyak, mga kapatid, kung tayo ba ay nakahanay pa rin doon sa hanay patungo sa kaligtasan, o baka nakahanay na doon sa naliligaw na ng landas, napapariwara na, nalilihis na sa aral. Paano natin matitiyak? Dapat tingnan natin yung bang aral na sinusunod, nakahanay pa rin doon sa itinuro ng sugo ng mga aral ng ating Panginoon Diyos, na itinuro rin ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Ito po ang napakaingat, pinangalaga ang mabuti ng kapatid na Felix Y. Manalo, na ang ituturo nila sa panahon ng kanilang pamamahala, walang iba kundi mga salita ng Diyos. Wala silang itinuro na sarili nilang aral. Kaya nga malimit nating narinig sa kapatid na Felix Manalo, anong sabi? Huwag si Manalo ang paniwalaan ninyo. Biblia ang paniwalaan ninyo. Bakit? Sapagkat yun ang salita ng Panginoong Diyos. At nung pinapagpahinga na ng ating Panginoong Diyos ang kapatid na Felix Manalo, ipinagtiwala niya ang pamamahala sa iglesia sa kapatid na Eranio G. Manalo. At alam natin, saksi ang marami sa atin, mga mahal na kapatid, kung paanong iningatang mabuti ng kapatid na Eranio G. Manalo na manatiling tapat sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuro ng sugo. Kaya nga nakita natin ang napakahusay na pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Lumawak ang iglesia. Nakita natin ang mga tagumpay, katuparan ng ipinagpauna ng ating Panginoon Diyos nang sabihin niyang hahawakan kita, tutulungan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Subalit kung pinagpahinga na ng Panginoon Diyos ang kapatid ni Eranio Manalo, ang tanong, ang kapatid ni Eduardo B. Manalo ba nanatiling tapat doon sa mga aral na itinuro ng ating Panginoon Diyos, na isinalin mula sa ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol, maging sa sugo sa mga huling araw na ito, at ang kapatid na Eranio G. Manalo? Nanatili kaya siyang tapat? Nandun pa rin ba sa hanay ng mga dalisay na salita ng ating Panginoon Diyos? Ay, tanong, mga kapatid, ano ba ang dahilan? At sinabi ni Apostol Pablo na kinakailangan lalong panghawakang mabuti ang mga narinig na aral. Yung aral na itinuro ng sugo, mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos. Ano ba ang mangyayari? Sa panahong Kristiyano, sa panahong mga wakas ng lupa, kaya pinapag-iingat tayo dahil may panganib na maligaw. Pakinggan po ninyo. Dito sa ikalawang Timoteo 4:3 hanggang 4 at 7. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Darating anya ang panahon. Kaya nung panahon nila, wala pa yun eh. Pero darating anya ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan.
Ibig sabihin, yung wastong katuruan, yan yung mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos. Yan yung mga narinig natin. Pero darating ang panahon, ayaw na yan ng tao. Hindi na yan ang gusto. Kaya ano ngayon na mangyayari? Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Kaya makikita ninyo, nagkakaroon na ng pagbabago. Hindi na yung kautusan ng Panginoon Diyos, kundi ang nasusunod na kung ano yung gusto ng tao. Kung ano yung gusto ng miyembro. Kung ano yung hilig ng katawan. Yun na ang namumuno ngayon. Kaya ang sabi, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Alam niyo mga kapatid, kung bakit nagkaroon ng mga defenders. Kung bakit may mga taong nanindigan sa panig ng katotohanan. At kung susuriin ninyo, yung mga unang mga nanganindigan sa panig ng katotohanan, ang mapapansin ninyo, ano ang common denominator ng lahat ng yan? Puro masisiglang mga may tungkulin sa iglesia. Hindi yan yung mga tinatawag nilang lamig. Hindi yan yung mga tisod. Yan yung mga kapatid na alam yung dalisay na aral. Yan yung binabanggit ni Apostol Pablo na pinanghawakang mabuti yung aral na napakinggan. Kaya, nung nakita, teka, parang iba na yata yung itinuturo ngayon. Pansinin ninyo. Marami sa hanay na mga naging defender, ng bansag sa marami sa atin, ay mga may tungkulin sa tanggapan ng pananalapi. Bakit? Maaaring magtaka kayo. Bakit mga karamihan dyan? Mga auditor, ingat yaman, nasa P9, nasa P13. Bakit? Sapagkat sila ang unang nakakita kung paano napakalinis, napaka-stricto noon pagdating sa pananalapi. Ayun nga lang madalas natin maririnig. Kahit na sentimo yan, magsasalaysay ka kapag nagkaroon ng discrepancy doon sa pagbibilang. Pero ngayon, ang totoo, marami ang nagsasabi, hindi na nga mahalaga yung ulatan eh. Hindi na nga mahalaga yung resibo eh. Minsan nga, Xerox na lang. Minsan nga, wala na lang. Magugulat ka na lang yung perang binilang pagkatapos ng pagsamba, yung mga handog, wala na. Nawala na yung kaayusan. Nawala ang check and balance pagdating sa pamamahala sa iglesia. Kaya yung mga kapatid nakita, teka muna, hindi ito yung aral. Hindi ito yung dalisay na aral na tinanggap natin eh. Nakita nila ang pagkakaiba. Nagsimulang magtanong. Yung iba nga, nung una, nag-o-observe lang. Pero, nung nagtatanong na, nung napupunan na, teka muna po kapatid, na ministro, kapatid na tagapangasiwa ng distrito, bakit ho ganito na ang nangyayari sa pananalapi sa iglesia? Anong ginawa? Sa halip na sagutin, sa halip na i-address ang issue, tiniwalag. Diyan nagsimula ang mga naging defenders. Hindi tisod yan sa handugan. Hindi tisod yan sa mga aktibidad sa iglesia. Pero yan ang unang nakapuna na mayroon ng nagbabago. Na yung hanay patungo doon sa dalisay na pagsunod sa salita ng Diyos, nalilihis na, naliligaw na itatalikod na ang iglesia. Kaya mga mahal na kapatid, dito mapapansin po natin na darating ang panahon, hindi na utos ng Panginoon Diyos ang susundin. Ngayon, baka isipin ninyo, baka porket natiwalag na, defender na. Diba? May ganong isipan na. Hindi po, mga kapatid. Ang totoo, may mga nakatiwalag. Pero hindi ibig sabihin nun ang kanilang tinitindigan ay ang katotohanan at ang dalisay na salita ng Panginoon. Diyan mo makikita yung pagkakaiba nung naninindigan sa katotohanan. Iba kasi yung natiwalag o kaya nanlamig o naalis sa iglesia dahil tisod sa aral. Dahil ayaw sundin ang mga aral. Kaya nga mula doon sa mga nawala na sa iglesia, matutupad pa rin sa kanila ang nakasulat sa Biblia. Na ang sabi sa atin, sa halip na sundin nilang, susundin lang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya nga yung iba sabi, ayoko yung kay ganito. Ang gusto ko si kaganon. Ang gusto ko yung ganito. Siya na ngayon na nasusunod. Ayoko nang tuntunin.
Ayoko na sinusunod yung mga dating doktrina na tinanggap ko. Hindi po yun. Ang sumusunod sa dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos. Ano pang sabi sa atin? Ang sabi sa atin, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Sa sarili nilang karunungan ang kanilang pagbabatayan. Yung iba nga talagang kathang isip na ang sinunod. Bakit? Diba? Nakikinig na doon sa mga pangitain, nakikinig na doon sa mga panaginip, ay meron ganyan. Sinasabi nga nila, defender daw sila, pero ang kanilang sinusunod ay yung sinasabi daw ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga panaginip. Kapatid, hindi po yan ang aral na tinanggap natin mula sa dalisay ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi yan itinuro na sugo. Hindi rin niya itinuro ng kapatid na Eranio Manalo. Kaya kinakailangan, mga kapatid, kapag nasa ganitong kalagayan na tayo, punong-puno ng kaguluhan, nalilito tayo kung anong susundin natin, sundin natin ang payo ng mga apostol. Doon ka manghawa sa aral na narinig mo. Bakit? Kasi yung aral na dalisay. Yun yung tunay na aral ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano po ang sama? Kapag ayaw sumunod dun sa aral. Dun sa aral na kanyang napakinggan. Dun sa aral na itinuro ng isinugo ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan ninyo, dito po sa Jeremias 29:17 at 19. Padadalan ko sila ng digmaan, tagutom at salot, at matutulad sila sa mga igos na bulok, kaya't hindi na makakain. Kung paanong hindi nila pinakinggan ang mga propetang sinugo ko sa kanila, gayon din kayo. Ano po ang babala? Kapag hindi pinakinggan ang mga dalisay na salita ng ating Panginoon Diyos mula dun sa mga isinugo para mangaral ng kanyang mga salita. Ang sabi po sa atin, sa halip na pagpapala, padadalhan ng salot, padadalhan ng digmaan, padadalhan ng tagutom. Matutulad anya sila sa igos na bulok. Kaya hindi anya makakain. Hindi ho ba sa panahon ng mga pagsamba alam natin na ang mga ministro nangangaral ng mga salita ng Diyos bilang pagkain ng ating kaluluwa. Ano ngayon ang napapansin ng marami mga kapatid? Nakaanib pa sa Iglesia ni Cristo, nakadadalo pa sa mga pagsamba, nakadadalo sa kanilang, anong tawag doon? Pay-per-view, Webex, may tawag pa sila ngayon, playback. Mamaya, throwback na yan. Hindi na natin alam kung anong itatawag nila sa susunod. Diba? Pero wala na anyang sustansya. Wala nang maramdaman. Bakit? Yung ipinakakain na dapat sana'y salita ng Panginoon Diyos. Nagmistulang bulok. Hindi makain. Wala na doon ang espiritu ng ating Panginoon Diyos. Hindi na pinakikinabangan ng ating kaluluwa. Ano man ang gawin nila sa mga tribuna? Palibasa, hinaluan na nila ng kasinungalingan, hinaluan na nila ng aral ng tao, at hindi na aral ng Panginoon Diyos. Iniwan na sila ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo, at ng Espiritu Santo. Kaya ang mga pagsasamba ngayon, bagamat nasa kanila yung mga gusaling sa sambahan, nasa kanila yung programa na naisasagawa sa panahon ng pagsamba. May organ sila, kumpleto sila ng kagamitan. May isa lang ang kulang, ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoon Jesucristo. Wala doon ang Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat hindi nila sinunod yung aral na ating napakinggan. Hindi sila nanatiling tapat sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakahalaga, lalo na ngayon, mga kapatid, matiyak natin, kaninong aral tayo sumusunod? Sa aral ba ng tao o sa aral ng ating Panginoon Diyos? Kaya ang babala sa atin ng Biblia, kaya sila pinadalhan ng salot kasi hindi nila pinakinggan yung aral na itinuro ng sugo. Ang problema kasi doon sa iba, pagka sinabing sinugo, ang hinahanap na lang kapatid na Felix Manalo. Eh wala nang kapatid na Felix Manalo. Alin pa yung sugo sinasabi ninyo? Hindi naman yung aral ng tao ang ating hinahanap, kundi aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya bakit ang titingnan natin yung tao na naghahatid lamang ng aral, dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos? Eh pagkatingin nga natin tao, eh punong-puno ng kapintasan yan. Maraming mga pagkukulang yan, maraming kakulangan yan.
Na pagkaganyan, hindi tayo sa tao. Hindi tayo sa Panginoon Diyos naglilingkod, kundi sa tao. Kaya napakahalaga tayo muna sa sarili natin. Alamin natin, ako ba, pagka nakikinig, kinukuha ko ba yung sustansya ng mga salita ng ating Panginoon Diyos? O tinitingnan ko ba yung kapintasan ng tao nagsasalita? Maging sino man ang kasangkapanin ng ating Panginoon Diyos na maghayag ng kanyang mga kalooban, isa lang ang dapat natin matiyak. Yung bang itinuturo, nananatiling kaisang diwa ng sugo ng ating Panginoon Diyos, ng kapatid na Eranio G. Manalo, sapagkat yun ang nakatitiyak na nagtataglay ng dalisay na aral ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ano naman ang kabilang dako? Kapag nanatiling tapat na sumusunod sa mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos na itinuro ng sugo at ng mga nangangaral para sa kapakanan ng aral ng ating Panginoon Diyos. Pakinggan niyo sa mga awit 34, 12, 14 at 8. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ano po ang pagtutulad ng banal na kasulatan doon sa mga tao na nananatiling tapat na sumusunod sa mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos? Ang sabi po sa atin, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, yung iba kasi ang iniisip, pagka sinabing mapalad, yan yung mga mayayaman lang, yan yung mga tao nakakaalwan ng buhay. Ang hindi nila naunawaan, yun lang manatili tayong buhay, malakas, kapiling ating mahal sa buhay, taglay ang kapayapaan. Pagpapala na ito. Ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos nasa iba't ibang kalagayan, katangian. Pero doon mo mararamdaman kung ang taglay mo ba ay pagpapala o sumpa. Yun ba ay pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos? O baka salot na? Baka mamaya, hindi na yung salita ng Panginoon Diyos ang kanyang punteriya. Ang nagiging punteriya na yung tao. Ang nagiging punteriya na ay yung mga bagay na panlupa. Huwag mga kapatid. Huwag nating hayaan na masayang ang ginawa nating paninindigan sa katotohanan. Marami sa atin narito na. Sinakripisyo natin ang maraming bagay dahil sa alam natin yung tama. Alam natin may mali. Hindi tayo pumayag na pakasangkapan sa paggawa ng mali. Nanindigan tayo sa totoo. Kahit pa mga hulugan ito na tayo'y magsakripisyo, mga hulugan ito na manganib ang ating buhay at ang ating mga mahal sa buhay, pero tinindigan natin yung katotohanan. Ngayong naririto tayo, aminin natin. May mga panahon na parang nangihina tayo. May mga panahon na parang nalilito tayo. Ano bang gagawin ko? Hanggang kailan ba to? Saan ba patungo ito? Ang dami mga katanungan. Natural yun. Tao tayo. May limitasyon ang naaabot ng ating pananaw. May hangganan ang ating nalalaman. Pero alam ng Panginoon Diyos kung ano ang nakalaan para sa atin. Kaya sa panahon na tayo ay napapagod, sa panahon na tayo ay halos sumuko na, nalilito na tayo at hindi na natin alam kung saan tayo patungo. Pakinggan natin ang pahayag na ito dito sa Panaghoy, sa 3:25 hanggang 26. Ang Panginoon ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan sa ating Panginoon ang may dala. Mga kapatid, ang sabi po sa atin, ang pinakamainam. Ibig sabihin ng pinakamainam, marami mga choices, marami tayong pwedeng gawin, marami tayong pwedeng piliin. Pero sa lahat ng yun, merong pinakamainam. Kumbaga, the best choice. Ano yung pinakamainam? Buong tiyagang umasa sa kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hayaan ninyong balikan ko yung talatang binasa natin kanina sa pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, pagkatapos niyang
babalaan yung mga lingkod ng ating Panginoon Diyos na makikinig lamang doon sa mga tagapagturo. Ang gusto nila, ang susundin nila. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Napansin ba ninyo mga kapatid? Ang sabi ni Apostol Pablo, pinagbuti ko ang aking takbuhin. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Mga kapatid, personal battle natin ito. Bawat isa sa atin, meron tayong personal na pakikipagdigma. Pakikipaglaban. Anong dapat gawin? Pagbutihin mo, kapatid. Huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag kang umasa sa anumang organisasyon o institusyon na nagsasabing siya ang magliligtas sa iyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Kaya nga sabi niya, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito ngayon ang tanong, tayo ba masasabi natin natapos na natin ang ating takbuhin? Masasabi ba natin nanatili tayong tapat sa pananampalataya? Sapagkat ang sabi sa talatang ating binasa, pinakamaitam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan ang Panginoon ang may dala. Kaya kanino tayo aasa? Kanino tayo mananalig? Kanino tayo sasampalataya? Sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Siya ang may dala ng ating kaligtasan. Kumbaga, siya ang ultimate judge. Kahit na anong sabihin ng sino mang tao, kahit na sino mang sanggunian, ang magsabi, tiwalag ka na, Brad. Pamilya mo, tiwalag na. Kayo, sumpa kayo. Sila ba ang masusunod sa ating Panginoon Diyos? Paano kung ginagawa nila yung para pagtakpan ng kanilang sariling kamalian? Pagtakpan ng kanilang katiwalian? Magagawa ba nila na pilitin ng Panginoon Diyos? Teka muna, itiniwalag ko yun eh. Itiwalag mo rin yun. Itiniwalag ko yung pamilya nila kaya hindi dapat sila maligtas. Hindi. Ang may dala ng kaligtasan, Panginoon Diyos. Paano ngayon malalaman kung tayo'y karapat dapat sa kaligtasan? Ang tanong, nagawa mo bang manalig sa Kanya? Sumampalataya sa Kanya? Baka kasi yung iba ang iniisip, sumampalataya na lang. Kaya nga yung iba nauuwi sa, nananampalataya naman po ako, darating ang panahon, mawawala din lahat yan. Sila naman ho ang gumagawa ng mali, bahala sila, basta ako mananatiling kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit na alam ko nang may maling nangyayari, kahit na alam ko yung handog ko ninanakaw, yung handog ko ginagamit sa pagpapapatay, paggawa ng katiwalian. Ganun ba ang pwede natin sabihin sa ating Panginoon Diyos? Pagka ganyan mga kapatid, wala tayong pinagkaiba dun sa ibang tao na naging panatiko na, naging sarado na ang isipan. Diba? Anong sabi nila? Dito ako namula, dito na rin ako mamamatay. Kaya nga sabi, manghawak tayo sa dalisay na salita ng ating Panginoon Diyos. Alam natin yung tama, gawin natin yung tama. Alam natin yung mali, iwan natin yung mali. Huwag tayong sasama dyan. Gaano ba kahalaga yung pananampalataya? Kasi lagi natin naririnig yun. Sa panahon ng pagdodoktrina, itinuro sa atin. Sa panahon ng mga pagsamba, laging itinuturo yun. Pero pagka dumating na talaga yung panahon na susubukin na yung iyong pananampalataya, paano mo masasabing sumasampalataya ka talaga? Paano mo magagawang kumilos o gumawa akay ng pananampalataya? Pakinggan ninyo kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Dito sa uling talatang babasahin namin sa Hebreo 11:29 hanggang 30 at hanggang 34 pa. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba ako
Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Hepte, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng ipinangako ng Panginoon Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Mga mahal na kapatid, paano inilarawan sa atin ng banal na kasulatan? Ang kahalagahan ng pananampalataya, isa sa atin. Dahil anya sa pananampalataya, yung mga Israelita, lumakad, nakatawid sa dagat na pula, parang lumalakad sa tuyong lupa. Pero nung dumating yung mga kalaban, nangalunod silang lahat. Dahil din sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho. Tandaan po ninyo mga kapatid, inikot nila yung pader. Yung bang pag-ikot nila ang naging dahilan kaya gumuho yun? Hindi. Sumunod sila sa utos ng Panginoon Diyos, akay ng pananampalataya. Tumawid sila doon sa dagat na pula, akay ng pananampalataya. Si Rahab makasalanan. Pero hindi siya nasama doon sa pinarusahan ng ating Panginoon Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat, ang sabi ng Biblia, malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Kaya nga sabi sa atin, magpapatuloy pa ba ako? Mga kapatid, baka ang tinitingnan lang natin sa panahon noon. Na kung paanong sa panahon noon, ang sabi nga sa atin, napaamo nila ang mga leon. Sa panahon noon, ikaw itapon ka sa yungib ng mga leon. Kaya nga iba, masasabi na doon mo makikita kung sino talaga si Daniel. Si Daniel. At hindi yung nagda-Daniel-Danielan lang. Nung nakulong, nung itinapon sa mga yungib ng mga leon, doon nahayag ang pananampalataya. Doon nahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, wala yung mga yungib ng mga leon. Wala yung dagat na pula na tatawarin. Wala yung mga pader na pagbubuhuin. Pero sa panahon natin ngayon, susubukin din ang pananampalataya natin. Papaano kung inuusig na? Papaano kung tinutugis na? Papaano kung pinapatay na ang naninindigan sa katotohanan? Tanong, maninindigan ka pa rin ba sa katotohanan? Sapagkat kung masasabi natin, opo, maninindigan pa rin ako sa katotohanan, diyan mo inihahayag ang tunay na pananampalataya. Meron kang Diyos na siyang tutulong sa iyo. Marami tayong mga kasamahan. Pinapagpahinga na, tinapos na ang kanilang takbuhin. Pero sa kanilang pakikipagbakat, pakikipaglaban, nandun sila sa paninindigan sa katotohanan. Mga kapatid, huwag ang tingnan natin yung mga bagay na mawawala sa atin sa mundong ito. Kaya yung iba mga ministro hindi makapanindigan papaano po ako? Wala akong tulong na tatanggapin. Wala na akong pabahay, walang sasakyan, wala na itong mga anong gagawin ko. Ang tiningnan nila yung sa mundo. Ang tiningnan nila yung magagawa nila, pero hindi nila nagawang tingnan ko ano magagawa ng Panginoon Diyos. Pero tingnan ninyo yung mga nanindigan. Pinabayaan ba ng ating Panginoon Diyos? Hindi po. Katunayan yan. Na nung sinubok tayo ng Panginoon Diyos, nakahanda ka ba manindigan, anak? O baka pagka nahirapan ka, ayaw mo na. O baka mamaya, pagka may panganib na sa buhay mo, titigil ka na. Kaya tayo pinapaalalahanan. Sapagkat darating ang panahon, magkakaroon ng labis na kaguluhan, magkakaroon ng kalituhan ang maraming tao. Sa panahong yan, kapatid, kanino tayo manghahawak? Hindi sa tao, kundi sa aral ng ating Panginoon Diyos. Iyan ang tinitindigan natin mula noon hanggang ngayon. Kaya nagagawa natin. Tumayo sa harap ng ating Panginoon Diyos. Manalangin sa Kanya. Humingi ng Kanyang awa. Kahit mahirap, kahit may panganib,
Kahit may kalumbayan na marami sa atin dahil nangahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, o kaya naman ay inuusig dahil sa kanilang paninindigan. Pero alam natin, ang ginagawa natin hindi para sa tao, kundi para sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang pagkakataong ganito na naririnig natin ang mga paalalang ito mula sa banal na kasulatan para sa ganun, saliminin natin ang ating sarili. Hindi yung ibang tao. Huwag yun ang titigan natin at tingnan, kundi sarili natin. Saliminin natin ang ating sarili. Ako ba nananatiling tapat sa mga aral ng ating Panginoong Diyos? Ako ba nakahandang manindigan sa katotohanan, tumulong sa aking kapwang naninindigan? O baka mamaya, kapag tinakot na ng pagtitiwalag, kapag ipinatawag na ng tagapangasiwa o ng mga ministro, urong na, ayaw na. Mga kapatid, huwag tayo sa tao matakot sa Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoon Diyos ang may dala ng parusa sa mga ayaw sumunod sa Kanya. Siya din ang may dala ng kaligtasan na ipinangako niya doon sa mga susunod at sasampalataya sa Kanya. Sana yan po ang ating laging isa-isip, mga kapatid, upang sa ganun dumaan man tayo sa iba't ibang mga pagsubok. Alam natin kung ano ang ating gagawin. Alam natin kung anong ating magiging paninindigan sapagkat alam natin yun ay batay sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating hilingin. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Sapagkat sa kabila ng napakagulong sanlibutan ito, patuloy mong tinutulungan ang bawat isa sa amin. Sa mga panahon na kami nalulumbay, sa mga panahon na kami nanganganib, Ama, kapag kami narito sa mga ganitong pagkakataon, tumatawag kami sa iyo. Kapag naririnig namin, nasasariwa ang iyong mga banal na salita. Dito kami nagkakaroon ng lakas ng loob, Ama. Dito nananariwa ang aming pag-asa at pananampalataya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tumawag sa iyong mga lingkod. Ikaw ang pumili sa amin para manindigan sa panig ng katotohanan. Panginoon po namin Diyos, marami pa kami mga kapatid na hanggang ngayon naghihintay ng iyong pagkalinga. Hanggang ngayon gustong manindigan, Ama. Subalit, natatakot sa maaaring mangyari sa kanila. Ama, magpakaranas ka po sa kanila. Kapag nararamdaman na nilang hindi na nila kaya, nasikmurahin pa ang mga nagaganap ngayon sa loob ng iyong bayan. Ama, tulungan mo silang tumindig. Akayin mo sila ng iyong kapangyarihan. Hawakan mo silang mahigpit, Ama. At kung hindi pa sila makabangon, maaari po ba, kalungin mo na sila, Ama. Kalungin mo ang bawat isa sa amin. Yakapin mo kami ng iyong Santong Espiritu. Dito kami kumukuha ng lakas, Ama. Dito kami kumukuha ng pag-asa. Lalong-lalo na po sa mga panahon na nabibigatan na kami. Nahihirapan kami. Sa mga panahong nalulumbay kami, Ama. Natatanong namin hanggang kailan ba magaganap ang mga bagay na ito. Hindi pa ba matatapos sa matitinding pagsubok na ito? Ama, sa mga ganitong pagkakataon, lalo mong iparamdam sa amin, nariyan ka. Lagi kang nakatunghay sa amin. Lagi kang nakaalalay sa mga panahong kailangan ka namin. Kaya Ama, kapag nakikita mo yung mga lingkod na napapagod na, nahihirapan na sa mga nagaganap, lalo mong ipagkaloob sa amin ang liwanag na aming isipan. Lalo mong itanim sa aming puso ang pananampalatayang galing sa iyo upang sa ganun manatili kaming lalong nanghahawak sa iyong mga kalooban. Masunod namin ang lahat ng iyong mga kautusan. Ama, idinadalangin namin ang aming mga kapatid. Lalo na nasa mga dakong mapapanganib. Lalo na sa mga dakong walang hustisya.
Ama, ikaw na pong bahala sa kanila. Wala kami magagawa para sa kanila, Ama. Pero ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya mo silang abutin, Ama. Proteksyonan mo sila ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Huwag mo silang ipahintulot sa mga taong masasama. Ama, ihayag mo po ang mga taong gumagawa ng masama. Kung maaari po sana, huwag mo silang patulan. Patawarin mo pa po sana sila, Ama. Makapagbago pa sana sila upang sa ganon, magkaroon pa ng pagkakataon, magkamit ng kaligtasan na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Idinadalangin po namin ang sambahayan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Sila ang may mga matitinding pagsubok na pinagdaraanan, nanindigan sa panig ng iyong katotohanan at dahil dito, kinulong sila, pinahiya sila, pinahirapan sila. Ama, maawa ka po sa kanila sapagkat isa ang aming pananampalataya. Lahat ng nagaganap sa mundong ito, nakabatay sa iyong banal na kalooban sapagkat mayroon kang nais na patunayan, mayroon kang nais na makita sa amin kung kami maninindigan sa panig ng iyong katwiran. Gabayan mo po kami, Ama. Ihatid mo po kami hanggang sa pagkakamit namin ng kaligtasang ipinangako mo. Panginoon po namin Diyos, buong-buo po ang aming pananampalataya. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan, gaya ng iyong laging ginagawa. Ikaw ang laging nakaantabay para tumulong at umalalay sa amin. Ito ang dahilan kaya nakapagpapatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Magpagaling ka po sa mga may karamdaman, pagkalo mo po mga biyayang aming kinakailangan. Ito po ipadaluyin mo hanggang sa aming sambahayan, hanggang sa aming mga mahal sa buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pagpapala upang patuloy pa kami makasunod sa iyong mga kalooban. Ang lahat ng ito, buong galang na po namin pinagmamakaawa sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.